Pero iisa lang ang gusto nilang kalabasan naman panalunan ang game number 2 netong seryeng ito. Let's head on sa Land of Dawn. Pag-usapan natin how impactful yung Selena pick na pwedeng gamitin. No, this is a Novaria roam for Scary Meme and a position for Selena or Zay. Nagigets ko din kung bakit. Kung papansinin mo yung lineup nila, tatlong tank yan. Meron silang tank Predrin, tank Lapu, tank Kari. Na naka-Brave Smite. So, ibig sabihin, hindi na talaga nila necessarily kailangan pa ng roam. Kasi lahat naman ng lane nila, tank. Lahat kayang mag-sustain on their own. Kakaiba yung mga ganitong klaseng galawan na parang dinala tayo. Take us back to February 2024 ah. Yung mga ganyan, yung Kari na yan, yung February. Lahat ng pwedeng inisin sa'yo. Ininis ka talaga yan. Pero export jungle to ni Denjiro. Oo nga. So kung Nakapag-adjust. Oo, nabasa. dahil alam nila na medyo mahirap ang vision play dahil Novaria Selena at madalas sa magiging invasion. So kumuha sila ng jungle na kayang tiisin yung invasion na yun. That's gonna be the export. Pero ang daming lumilipad sa mapa. Oo, ang ganda ng pwesto ng X-Nova doon kung papansinin mo. Hindi niya nilalapitan si Selena. Ang ginagawa lang niya, binibigyan niya ng vision yung Claude kung saan manggagaling yung pana para maiwas-iwasan niya. Although sabihin natin na nandun siya sa ilalim ng turret, pag tinamaan siya, hindi naman siya mapapatay. Pero kasi tinatanggal mo yung factor na kakapana at kakatama, pwedeng umuwi yung Claude. Nakita mo yung nangyari doon. Pinana ni Zay. Hindi tumama, iniwasan ni X-Nova. Ngayon, pagpunta niya doon sa pwesto, nandun naman yung Jolen na manggagaling kay Scary Meme. Doble sakit Double trouble. Double trouble. At ito na nga sinasabi natin, Lord Dance, lumiit ang pit at hindi na mapupush ng basta-bastang gano'n. Pero si Zay, bawas-bawas lang. Grabe yung... Glue yan Glue yan. Sunod-sunura na tumatama pana, tapos bawas onte, kalmot, tapos yung Holen. Pwersado na ngayon umuwi si Ferds. Walang magzo-zone for RRQ Kaito. May mga lumilipad na naman na kung ano-ano sa mapa. X-Nova giving vision. Pero meron na namang pana doon. Retribution still. Na ng mga ganitong klaseng setup yung side ng RRQ. Papapa-atras sila doon pero napop naman yung Firaga Armor daw. At si Ken ang binibigyan talaga, pinapauwi niya. Si Loisa pumasok mag-isa. Penguin na one hit. Razor's Wrath na napakasakit pero may Blazing 2 Wit na gagamitin din naman ang RRQ Kaito para kumuha ng counter kill. Scary Meme. Ang ganda ng pagkaka-follow up niya doon. Nung hindi pa namatay, talagang binigwasan niya pa ng isa. Kumbaga, binato na ng Jolen sa matay. Ganun na talaga yung pinaka-idea doon. And ngayon, nakikita naman natin na talagang ginagawa sila at napaka-kuhoy! Ang ganda ng pagkaka-attack pero tumba pa rin siya. Sai, kaya ba? Laban sa dalawa pero no. Zay ay tutumba na. Kasabay ni Ven. Low 1 HP sila parehas. Kung kanina, suntok para sa suntok. Ngayon, mata para sa mata. Mata para sa Visionan. mata. Vision ang kalaban at reaksyon ang kailangan. Instant replay. Tayo dito guys. Nakikita nyo naman ang ganda ng pagkakabingwit ni X-Nova dito. Although kamuntikan na kamuntikan na mapapatay siya doon agad-agad Nakahanap pa si X-Nova ng paraan para magkaroon sila ng advantage. Para magkaroon sila ng trade, di ba? Nakuha pa yung dalawang buhay ng members ng AP Frensia. At kung titignan natin, lamang ngayon ng RQ Kaito. Ken, tuloy-tuloy lang sa paggamit ng Bravest Fighter. Ini-spam lang niya ng ini-spam kasi mababa lang naman ang cooldown niya. Yan yung masaya sa Yan yung masaya sa lapu-lapu yung pwede ka tumalo ng walang dahilan. Wala lang. Gusto mo lang bawasan yung kalaban. Sige nga, ulti nga ako. Kasi mag-regen lang din naman mabilis. Pero may mga pana. Merong Astral Recall. Nandyan din naman yung Amba. Weather Retribution kay Denjiro pa rin. Pangalawang beses na yun. Okay, Denjiro has been getting the turtles dito sa larong ito. Loisa, pinipilit humarap pero hindi kinakaya. Let's talk about Denjiro for a bit. Denjiro is one acquisition na nakuha ng RQ kay Sia is to utilize the Novaria and the Selena in a way na parang hindi na kailangan mag-hard engage, parang papitas-pitas na lang. Pero ang ginagawa naman ng RQ Kaito dito, Puwersa. harapan natin. Kasi kapag hindi sila makapwesto, hindi sila makalaban. Pwesto laban sa puwersa.
Pero nandiyan na naman yung mga tumatamang pana. And again, yung si Lina pick kasi para sa akin sobrang gamble pick eh. Sobrang reliant niya sa accuracy, sa lupit ng player na pumana. Di ba? Na kapag hindi tumatama yung pana, wala talaga, parang patay na baraha talaga ang isang si Lina. Pero alam mo, pre, yung sinasabi nila kay Denjiro, totoo he's living up to the hype. Nakikita naman natin yung mga retry niya. Talagang hinighlight talaga kasi sa atin tong player na to eh. Oo, dinaanan lang niya, tas ni-retry eh. Kumbaga parang ano lang, okay, sige, kayo gumawa ng trabaho ko, kukunin ko lang. Parang ano lang, tapos na kayo dyan, okay na, paso niya na sa akin. Oy, X-Nova? Andyan naman yung mga kumot at mga pana. Ito yung malala sa ganitong klaseng lineup pagka hindi na gumagana, kapag ka nababasa na ng kabilang team kung ano yung nagaganap. Oh, teka! Kay Loisa ba napunta yung retribution at turtle na yon? Papasok at papalag pa ba? Pero si Ferds, minamatahan lang si Loisa sa may bandang likuran. Ken, nagmamatapang doon sa likod at si Denjiro makukuha niya. Nandiyan naman yung Mystic Field mula kay Mingguin. Tatama din yung Star Shatter. Nandiyan din yung Dawning Light na medyo magmimintis ng bahagya. Ay, naku po, nag-sticker ba? Nakakatakas pa si Ken. Nag-sticker ba si Scary Me? Oy! Hindi tatama yung hatak na yon. Ang lakas mong asak ni Scary Me, ma. Parang lahat ng ginawa sa kanya dun, inasakan niya, inultihan siya ng Savior, hindi tumama. Inultihan siya ng Ruby, hindi tumama. Tapos tinipihan pa niya Tapos ngayon. tinipihan niya pa, tapos ang sticker pa, iiyak na yan. Narinig mo? Oh. Hindi ko narinig yan ah. Iba yung headset yan na mo. yan na yan, pre. Naririnig ko yan eh. Naririnig mo pala. Iiyak na yan. Pero again, papaiyakin nga ba nila sa kanilang vision plays dahil si Ferds din Ben. naman ang naging... Si Ben and Ken, Ben and Ken. Ben and Ken. Ben Sa and susunod Ken. na habang buhay ba to? Sa ngayon na? Hindi, pre. Hindi sila lalaban ngayon. Si Ben and Ken yan. Dumating Yan yung friends eh. Ben and Ken and friends Ben na. and Ken and friends. Oo. Sa bagay, di ba? May friends naman talaga dun sa Ben and Ken. Pag walang friends yun, edi mahirap yun. Sila lang. Sila lang. Oy. Hop! Nandiyan na naman yung Yung papapunta ng ganito Impact sa yung Spana. ganitong klaseng mga bangayan eh. Ito yung ma-set up ka lang ng si Lina. Enough time kasi para yung carry gumawa ng paraan eh. Oo, tsaka not to mention hindi natin masyadong pinapansin. 3-1-0 si Ben. Pero kasi ako naniniwala ako para mapatay yan, kailangan pa ni Sai ng extra na gamit eh. Oo. Kasi ang maganda Mga naman tatlo. dito, ang magandang balita naman dito para sa ng RQ Kaito, hindi kasi nakakainis to dun sa mga nahahanap natin sa RG na kakitang. Kasi hindi naka-vengeance to. Oo, naka-flicker to. Naka-flicker to. Tsaka, ang magiging item progression nito kukuha pa din sa ng mga damage item. Yun talaga yung nauuso ngayon sa MDL Season 3. Pero again, may Lord. Grabe naman yung mata. Kitang-kita talaga sila lahat bago pa man sila makalapit. Oo, kasi isipin mo, iiwanan ka ng trap dyan. Madadaanan mo. Pagka nadaanan mo, biglang ang mangyayari, Scary Me, magbabato ng carpet. Pagka natamaan ka na ng carpet, ayun na yun. Unli pakita na yun. Unli shoutout na yun. Ayun unli shoutout yung mga pana ni Zay eh. Talagang bato lang ng bato eh. Alam niya rin kasi na may 8 nung hitbox increase na manggagaling sa Novaria. Pero ngayon, Lord, almost 40% HP, 12k, 11k. Hindi makalapit si Loiza, hindi pinapalapit ni X-Nova at mukhang mapupunta na nga tuloy sa RRQ Kaito ang Lord. Ang ganda ng control na pinapakita nila si Ferds dito, nagiging instrumental into holding down dito si Loisa. Ang ganda ng reaction nila doon sa may Fredrin na pick. Kasi nga naman, kung merong isang hero na kaya talagang mag-shutdown ng presensya ni Loisa sa Lord Pit, it's going to be the glue. Kasi although sabihin natin may dash ang isang Fredrin, hindi enough yon para makatakas sa glue eh. Pag nakapitan ka Pag talaga. nakapitan ka na, tapos ka na eh. Hindi ka na makakaalis sa paningin nun eh. Diba? Not unless may something extra na mangyari. Pero pagpasok ni Denjiro doon sa damo, nakita niya si Ben, bigla na lang galit na galit. Gustong manakit. Pero wala pa namang casualties at this time. May Lord pa na sasagutin ang AP Brencia. Unti-unting papunta na ang lahat. Pero gumagawa ng pangarap doon si Sai sa may Solo bandang ni top Sai. lane. Solo lang. Trabaho lang. Walang personalan. Tinaan nila ngayon sa sistema at yung sistemang yon ay kinakain ng AP Brencia. Denjiro na bigyan, Appraiser sa tumama. And Loisa, they're defending this Lord, they're defending their base dito sa nagmabadyang Lord na tatama sa kanilang mga tore. Pero may 1v1. Sai, dalawa na yung pinapatay niyang laner. 1v1 with a 1v1. great one, man.
Kari at Claude na nakita nating nagsabayan. At nakalamang si Sai sa pagkakataon na to. Grabe yung ginagawa nitong dalawang natin, yung dalawang gold laner natin. And definitely in terms of the natural attributes o yung mga attributes talaga na naiiwan sa kanila at yung mga emblems nila, in terms of the being a late game carry, nakakalamang dito si Sai. Kasi di ba parang yung mga quantum charge, ano bang meron dito si Carry? Brave Smite. Oo, pag gumagana Diba? lang yun kapag nag-first Oo. skill siya. Tsaka may cooldown din kasi yun, yung quantum charge. Pag palo mo, bibilis ka na. Oo. Diba? Tapos may extra heal pa yon. Pero merong warning shot na magmumula kay Mingguin doon. Pababa lang ng buhay. Para alam mo yon, kung gugustuhin man nila at hindi umuwi, at least baka mapababa nila ng kalahati. Papalag? Hindi kayo papalag. Lalatagan ng Dawning Light. Pero, Uy, may nakuha na. Win. oy. Nakita? Si X na ba? Ito na yung mga ganito na yung mga kailangan, yung mga wind of nature. Eh. No, tinan mo, si Ben, ang ginagawa niya ngayon, sinusubukan niya na tumulak kahit papano, pero na-realize ka din na, teka lang, wala sila Sai, wala sila X-Nova, hindi safe tong lugar na to. Oo. At hindi din naman nandun yung target ni Zay at ni Scary Meme. Hindi niya nakita pa. So, teka lang. Alis muna ako dito. Alam mo, nung nanalo yung AP Brencia ng game number 1, parang hindi mo pa rin talaga makount out kasi yung side ng RQ Kaito eh. Kasi, kung alalahanin natin nung season 2, yung RQ Kaito, haki ng mga comeback to eh. Mga reverse sweep. Reverse sweep kings. And yung AP Bren Hornets naman, sila yung dating na nare-reverse sweep palagi. Oo. Pero ngayon, iba na eh. Iba APBX na na to, hindi na APBX. Iba na dapat yung storya, iba na dapat yung kalalabasan. Pero Oo. nakasalala ito sa kamay ng RQ Kaito kung ano ba bang mga pwede nilang gawin. Si Ken, nandito na. Hindi na naman makalapit si Loisa. Hindi makalapit talaga si Loisa. Pero teka, ito nakadaway! Kay Denjiro pa rin mapupunta. Tapos biglang bigayan na. Si Loisa na ipit sa gitna. Pero enough yung damage ni Mingpin para patumbahin sa Ken. Mapapagamit ng kanyang Bravest Fighter. Pero aatras ang AP Brencia dahil ang RRQ Kaito sakto pa din naman ang mga pabara-bara na nandyan Dawning Light. May mga lilipad na pana, may mga lilipad na holen, pero hindi naman tatama. 4 laban sa 2. Scary Meme at Zay. Sila ngayon yung dedepensa. Kaya ba nilang i-clear tong Lord na to? Ang lineup dito ng side ng AP Brencia ay isang, alam mo yung mga well-oiled na gears na umiikot ng sabay-sabay. Kaso kasi, si Glue may pinasok na chewing gum dun kay Loisa. Kaya hindi na Hindi siya makaikot. makaikot ng maayos.